Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga to, mga karibin natin, no? Kapapasok lang, grabe to. Ginulat ang lahat. VP Sara, former President Rodrigo Roa Duterte, kumanta na. Speaker na tameme, mga traidor. Yan mga karibin natin ang ating aalamin. Mula po rito sa channel Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Banat News Updates. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Alam po ninyo, baka hindi nyo pa po alam, ang Pangulo po ng Pilipinas, si President BBM. No? Gusto nyong pukosan yung West Philippine Sea na parang yan yung pinapakita nyong achievement. May achievement po ba dyan si BBM? Ito lang ang puna ko. No? Kami po, nung sumuporta po kami kay Pangulong Duterte, mula po nung bumilib kami ng mga sinasabi niya nung kampanya, no? Pero mas bumilib po kami dahil yung sinasabi niya nung kampanya na ginawa niya, si Pangulong Duterte po itong sinasabi ko. Yung sinabi niya nung kampanya, ginawa niya. No? At sobra-sobra pa sa expectation namin. Yun po no? Ito pong administrasyon na to, bagamat na palibasa napakaraming tagapagtanggol na mga vloggers. Bahala na mga vloggers magtanggol. Isa lang po ang hinahanap namin. Wala, grabe. Wala ba kayong maipagmalaki talaga? Hindi po, pamimilawasan po na naman kayo. Sabihin niyo po kung ano yung pwede niyong ipagmalaki na nagagawa so far. Hindi po yung pinoproblema ninyo, yung mag-aamang Duterte. Dahil wala pong Pilipino na maniniwala sa inyo na ang problema ng Pilipinas ngayon ay mag-aamang Duterte. Natapos po si Pangulong Duterte, pinakamataas ang rating sa lahat ng presidente. No? Kung wala po kayong maipakita, maipagmalaki na proyekto ng inyong Pangulo, bakit po ang pinupunterian ninyo ay yung nagdaang Pangulo at ang anak niyang Vice President na si Sara Duterte? Okay, iisa-isahin po natin. Aalamin po natin kung ano talaga yung sinasabi nila. No? Una po, yung paulit-ulit. No? Paulit-ulit. Ito lang naman sinabi nila. Hindi nyo po ba napuna? Tanungin ko po kayo lahat. Hindi nyo po ba napuna? Wala na po nagsasalita tungkol sa confidential fund. No? Naiwan na po sila no? Sa atake sa confidential fund. No? Napunan nyo po ba? Kasi naglabas po yung COA na report, wala pong anomalya sa confidential fund. Kaisa-isa na binibintang nila kay VP Sara. Baka nakaligtaan po ninyo. Wala na po silang maibabatikos sa confidential fund dahil mga bugok Tinanggalan nila ng confidential fund. Di ano pa ibabanat nyo? Wala nang confidential fund. Dapat alagaan nila yun no? Hanggang huli. Mahihina utak. Pinatanggal ka agad. Hindi nila pwedeng tira-tirahin yung pinatanggal na nila. Ikalawa, naglabas na po yung COA. Wala pong anomalya sa confidential fund. Ito po ang binabanat nila ngayon. May problema tayo diyan sa West Philippine Sea. Sino po problema natin? China. Tinitira yung ating mga barko. Hindi po natin yan. Tatanungin niyo po ba ako kung ako po ay sang-ayon sa ginagawa ng China? Hindi po. No? Pangit yung ginagawa ng China. Pero ano pong koneksyon ng mga Duterte dyan? No? Bakit nyo dinidiin yung mga Duterte dyan sa problema nyo sa China? Sino po bang Pangulo ng Pilipinas? Sino po ba yung architect ng West Philippine Sea, lahat po ng mga foreign relations natin, yung Pangulo ng Pilipinas? Pag tayo nagka-problema dyan sa West Philippine Sea ngayon, 2024, ang sisisihin nyo yung presidente from
Kasi nga po mga ka-review natin, no, parang administrasyon or 'di ba, dito po sa administrasyong ito mga ka-review natin, parang may lumilitaw na ano ugaling dilawan mga ka-review natin Isipin niyo mga ka-review natin kung isinisi rin ni dating Pangulong Duterte, 'di ba kasi yung China, 'di ba yung issue ng China, pag-upo ni President Duterte, nandyan na yan Paano kung isinisi ni Pangulong Duterte sa nakarang administrasyon? May narinig po ba kayo kay dating Pangulong Duterte nung nakaupo pa siya na sinisi niya? Ha? Yung naunang administrasyon dahil dyan sa China, mga ka-review natin. Di ba wala naman kayong narinig? O tapos ngayon, sa panahon ninyo, ididiin nyo kay dating Pangulong Duterte yung nangyayari dyan sa China, sa West Philippine Sea, mga ka-review natin. Konting ano naman mga ka-review, doon po sa mga sinasabi ni Sir Badong Aratiles, yung pinatatamaan niya, di ba? Doon sa mga taong yun, talagang may mga mga ugaling medyo pagkadilawan din mga ka-review natin, di ba? Kasi alam naman po natin yung mga dilawan di ba? Pag sila po ang naupo, gaya ni Hontiveros, mga ka-review natin, di ba? Sisi ng sisi sa nakaraang administrasyon. 2016 to 2022. Anong logic? Di po ba? Ano ang logic na kung hindi nyo kayang lutasin yung problema sa West Philippine Sea, isisisi nyo sa dating sa dating Pangulo. Hindi ko po alam kung ano po yung logic. Ano po yung hinahanap nila? Bakit po sila galit na galit sa mga Duterte? Bakit po ang sinisi... Ito po kasi ang point Nung panahon po ni Duterte, pinagmamalaki po, ganito po nangyari nung panahon ni Duterte, kaming mga vlogger, pinagmamalaki po namin yung mga ginagawa ni Pangulong Duterte, di ba? War on drugs, pinagmamalaki po namin yun, dinidefend namin yun. Di ba? Inaatake yan ng mga dilawan, kakamping, dinidepend po namin. Kami pong mga Duterte supporters, dinidepensahan yung war on drugs. Dinidepensahan po namin yung build. Yung pagtatayo po ng malalaking estruktura kasi binabanatan din nila, makakain ba yan? Ganyan po yung mga banat nila Makakain ba yung mga tulay na yan? Dinidepensahan po namin yung paglilinis ng dolomite. Si dating basuran, sabi nila, so ibig sabihin, ang pagdepensa po namin sa Pangulo noon nung kami po yung nasa poder, si Pangulong Duterte po yung nasa poder, sinisiraan po yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, no? Sana nakikinig po kayo, no? Kahit po kayo mga loyalista, sana makinig po kayo. No? Ito po ang trabaho namin, ipagtanggol si Pangulong Duterte. Sinisiraan yung mga proyekto ni Pangulong Duterte, pinagtatanggol namin yung mga proyekto ni Pangulong Duterte. Sinisiraan yung war on drugs, pinagtatanggol namin yung war on drugs. Sinisiraan yung build, pinagtatanggol namin yung build. Sinisiraan yung mga paglilinis sa Manila Bay, paglilinis sa Boracay, pinagtatanggol namin yung mga paglilinis sa Boracay, paglilinis sa Manila Bay. Ibig sabihin, meron po kaming pinagtatanggol na proyektong ginagawa. Kayo po, ano po pinagtatanggol ninyo? Kayo na po ang nasa posisyon. Bakit po, nung nasa posisyon po ang mga Duterte, inaatake yung mga Duterte, pinipersonal sila, mga mamamatay tao yan si Digong, nananapak yan si Sara Duterte. Kasi sila nasa posisyon. Pinagtatanggol naman namin yung mga Duterte dahil sinisiraan kayo po, kayo na nasa posisyon, kayo pa umatake sa wala sa posisyon. Hindi ko makuha Ano yung problema po ba ng Pilipinas ngayon, mga Duterte? Ibig po ba sabihin, halimbawa po, yung mga Duterte naroon na lang sa Davao o nag-abroad o nawala na sila, napunta na Siberia halimbawa, nawala sa Pilipinas. Ibig nyo po sabihin, bumaba na yung presyo ng bigas? Bababa po yung presyo ng bigas pag nawala po yung mag-aaman Duterte? Ibig nyo po ba sabihin, pag nawala po yung mag-aaman Duterte, hindi na po tayo peperwisyuhin ng China sa West Philippine Sea? Ibig nyo sabihin, pag nawala na yung mga mag-aamang Duterte, nalutas nyo na yung problema ng ang dami po nagraraling mga jeepney driver dahil kabuhayan nila
Ang laki po. Ito po, mula po nung kay Pinoy, wala na po ako nakitang malaking rally kay Duterte. Ngayon na lang po uli. Sabay-sabay na po yung problema ninyo eh. Ang focus nyo, atakihin si Duterte. Ang dami nyo pong problema. Sa totoo lang po, kinukumpare ko po kung paano po kami naging tagapagtanggol ni Pangulong Duterte noon. May proyekto, sinisiraan yung proyekto, pinagtatanggol namin yung proyekto. Kayo po, ano pinagtatanggol nyo? Inaatake nyo yung mga Duterte. Problema ba yung Duterte sa Pilipinas? Pag nawala ba sila, lutas na ang problema? Bakit po ang aga ninyo? Ang gusto po ninyo yung papalit kay Marcos ay si Martin. Yung po ba malulutas niya yung mga problema ngayong 2024? Ang pinaghahandaan nyo lahat ay 2028? Tanong lang Tapos paulit-ulit sila dyan, pro-China, pro-China, pro-China. Ang binabato ko nga sa kanila ngayon, ito Pro-China pala, bakit nyo niligawan? Pro-China pala, bakit nyo sinama sa Uniteam? O balak nyo na yan? Ligawan natin, pag pumayag, tablahin na natin dahil si Martin ang gusto nating maging presidente after 2020. Wala naman pong problema eh. Hindi naman naghahangad si VP Sara na endorse yun siya ni Marcos. Kung ganyan po ang presidente, negative factor po ang endorsement niyan. Nakita na po namin yung mga ganyang uri ng presidente. Parang si Pino yan. Pag nag-endorse, laglag ang i-endorse. Ipagtanggol nyo yung presidente nyo. Bakit umaatake kayo? Kayo nasa posisyon, ipagtanggol nyo yung inyong mga proyekto. So yan mga ka-review natin bakit nga ba? Napakaganda po ng paliwanag niya ni Sir Badong Aratiles mga ka-review natin kung bakit nga ba nila inaatake ang mga Duterte. Ngayon mga ka-review natin, mas mas titindi pa ito ngayong 2024. Bakit po? Kasi nga po napatunayan na po na walang anomalya doon sa CIF na inaudit ng COA mga ka-review natin. At ngayon po, maghahanap na naman po sila ng pwede nilang ibato dito kay Vice President Sara Duterte. Itong pro-China dati pa naman ito, di ba? Walang kasawa-sawa kahit nga sa mga comment section natin, di ba? Sa mga iba't ibang social media platforms, di ba? Mayroong sisingit na ayaw namin sa mga pro-China. Pero sabi nga ng isang vlogger, mga natin mauutunan yan, mauutunan nyo yung ilan mapapasang-ayon nyo yung ilan, pero yung hindi po yung pangkalahatan, di ba? Iilan lang yan mga bugok na nagko-comment ng pro-China, hindi mo na nag-iisip mga ka-review natin kung ano ba talaga ang problema ng ating bansa. Baka pro-China kayo ng pro-China dyan, tapos isang kahig, isang tuka na lang tayo, di ba? Dahil sa sobrang mahal ng mga bilihin. O sige, pag pro-China kayo. Di ba? Ibato nyo lahat ng mga pro-China, sabihin nyo na sa mga Duterte. Pero ano nga ba talaga ang problema ng ating bansa, mga ka-review natin? Ito bang mga pro-China? Sinasabi nyo? Di umano ng mga Duterte? Sila ba ang problema? Tama ang sinasabi ni Sir Badong, sila ba ang problema ng ating bansa? Pag umalis ba sila dito sa ating bansa? Pag nawala ba sila? Pag nawala ba sila sa posisyon? Wala na bang problema ang ating bansa? Ano ba talaga? Kasi sa bawat, 'di ba, sa bawat nagko-comment, 'di ba? Hindi po nawawala yung sinasabi nilang opo, naghihirap na po kami ngayon kasi napakamahal po ng mga bilihin, Yung bigas, 'di ba? Yung pinangakong bigas, nako po. So, at saka tama po yung sinasabi ni Sir Badong, mga ka-review natin, Yung mga pinangako po ni dating Pangulong Duterte nung kampanya, tinupad niya naman, mga ka-review natin, kahit papano, di ba? Nakakapaglakad tayo ng gabi. Yan yung sinabi niya
Diba? Lilinisin niya. Diba? Kaya nga war on drugs eh, mga karibin natin. Pero dito po sa administrasyong ito, mga karibin natin, yung mga pinangako po, di ba? Nung nakaraang kampanya, mukhang nababaliktad, mga karibin natin eh. Malabnaw po pala yung statement noong kampanya. No, hindi pala concrete, di ba? Gaya na lang po ng ICC, di ba? Yung bigas. 20 pesos na bigas, ICC. Ano pa ba? Yung yun nga po eh, yung isa pa, yung dito sa makikipag-peace talk, di mo sa mga kaliwa. Di ba? At saka yung TFL-CAC, mga karibin natin, tatanggalin. Nako po. Ay nako, kayo na lang po mga karibin natin ang bahala, no? Ano man po ang inyong opinion kasi lahat naman tayo may kanya-kanyang opinion at open po tayo dyan. No? I-comment lang po sa baba para sila ng mga kababayan natin kung ano po ang inyong nararamdaman patungkol po dito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video at huwag din pong kalimutan mag-subscribe. Kaya Banat News Updates, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo, Banat News Updates. Maraming salamat po.